Welcome sa unang episode ng Larga Na, Balitang Pitmaster at iba pa. Bago ang lahat. Nandito na mga kasama natin sa studio. Papakilala muna tayo isa-isa. At sabihin natin sa mga tao later on kung ano ba purpose natin dito sa video podcast na to na entitled Larga Na, diba? Unang-una, papakilala po muna ako sa inyo. Ako po si Miguel Lavinia. At ako naman po si Mark Monreal. Yan. Welcome po sa Larga Na, Balitang Pitmaster at iba pa. Ayan, marami tayong pag-uusapan, marami kayong aabangan dito. Lahat, himay natin yung mga nangyaring events at yung paparating natin mga events. Yes, at syempre, ako, Michelle Bennett, your Iron Lady. At syempre, dito tayo ngayon sa Larga Na, Balitang Pitmaster. Kaya maraming kayong episodes na aabangan dito lang yan sa Larga Na. Napakaswerte natin kasi unang episode natin, meron kaagad tayong special in-studio guest na Nakita na nila. bihira nyo lang makikita. Yes, sobrang bihira na nakikita. Sobrang bihira lang, pero Very pinagbigyan tayo. Pinalad tayo. Ayan. So, mamaya na natin rin sasabihin kung bakit siya nandito. Pero pabatiin muna natin Mr. Edwin Arañez ng Red Game Farm. Yes. Salamat po na na-invite nyo kami rito in behalf of Red Game Farm. Basta kami naman pag pwede, always naman kami open naman. Basta sa usapang manok. Salamat po na invite nyo kami rito. Always ready, Sir Edwin Arañez. At saka si Sir Edwin kasi, dito lang rin sa kalye na ito nakatira yung mga In-laws ko. Tsaka mga kaibigan, mga barkada. Kaya very familiar siya dito sa territory natin dito sa kung nasa ng studio natin. Malapit lang si boss. Kaya parang nasa bahay ka lang, Boss Edwin. Pwedeng lakarin lang. Nasa bakuran namin. Ayan, so, Relax, no? ikaw, Ma'am Michelle, saan ka naman ang galing? Galing ako Cebu. Ano naman ginawa mo sa Cebu? Siyempre, nagkaroon tayo ng exam sa Cebu. Ano pa nga ba? Ano pa bang trabaho natin, di ba? May exam tayo sa Cebu. 7 yan. Ano ba exam? Bakit ba exam? Ano ba yun? Alam din na, kami, puro dropout ka. Puro dropout ba kayo? Ano yan? Exam ng mga warriors natin. Alam nyo na yan, yung mga nanonood din sa mga social media accounts natin. Alam nyo na kung anong ibig sabihin ng exam. Ito namang Larga Na Balitang Pitmaster at iba pa ay mapapanood sa snippets lang, hindi the whole episode. The whole episode mapapanood sa YouTube channel ng Pitmasters Group. Tapos sa Spotify, may account rin ng Larga Na. Tapos portions of this video podcast mapapanood sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram. Yan ang tatlo. Pero not the whole episode. So, pwede tayo mag-usap ng dito. Alam nyo na, mga viewers natin, kung saan nyo papanoorin ng Larga Na. Kaya aabangan yan. Every episode, laging yan may pa-surprise. Siyempre, para updated sila, dapat i-like na nila, mag-subscribe sila. Yes. At yung sa YouTube natin, 218,000 yung subscribers natin. Wow. So, itong unang episode natin, Boss Edwin, marami kaagad makakapanood. Dahil yung Pitmasters Group YouTube channel, currently 218,000 subscribers and nadadagdagan pa. So, yan. Yan ang ating, yan ang audience natin dito sa Larga Na. Balitang Pitmaster at iba pa. Pero bago yun, balikan din natin yung nangyari. Pinapagad ang event natin, yung Charity Centro for Caritas, no? Kung saan maganda yung mga mag-benefit. Ito Ma'am Michelle, Sir Edwin, it was a charity derby for the benefit of a Home for the Angels, isang crisis center for abandoned babies sa San Andres, Bukid, Manila. So, part of the proceeds nitong Encuentro por Caritas, ibibigay natin dun sa charity institution na yun. April 23 to, no? Yeah. April 23. So, no pot ito. No entry fee, 11,000 minimum bet, tapos 500,000 ang cash prize na pinamigay natin nung araw na yun. At maraming tayong sultado, 147 49 entries, tapos 147 fights. Ang solo champion natin. Ito pala, bago natin banggitin yung solo champion, ito yung A Home for the Angels. Ayan. So, dyan dinadala yung mga babies na walang gusto mag-alaga.
So, dyan nila pinapalaki. Before... So, parang orphanage siya. Hindi. Ano siya? An orphanage is different. Pwede. Ito, yung mga baby mga fetus na nasa basurahan minsan. Or minsan, tina-turn over mismo ng magulang pag hindi nila kayang alagaan na yung mga babies. Dito sa Home for the Angels, pwede sila dito mag-adopt if may Yes. meron tayong mga viewers dyan na possible na hindi pa nabibiyayaan at mga gustong mag-adopt, di ba? Pwede din sila pumunta dito at mag-process ng adoption. Pwede yan. So, yan ang Encuentro por Caritas. And daan na lang natin, i-congratulate natin ang ating solo champion for that event. Fantastic San Marcos ng ating Kong Amben Amande. I heard straight 6 points. Oo. At saka Wow. ang gagaling ng manok ni Kong Amben that night. Puro easy win. Oo. Halos walang sugat yata yung nilaban niya. Siguro mga 4 doon or 4 na manok doon, hindi nasugatan. Ganun Hindi kang gagaling. nahirapan, Hindi no? nahirapan. Oo, Sobrang dali ng laban para kay Kong Amben. So, congratulations sa mga taga San Pablo, Laguna. Ayan, sa distrito na yan. Yes. Ang inyong Congressman Amben Amante. At Okay. syempre, ayun na, yung napakagandang event natin kahapon, kung saan pero yung nangyari, no? Nag-champion sa atin, sobrang 5.5 lang. Grabe! Kaya nandito si Sir Edwin. Yan. Congratulate muna natin yung first ba si... First champion natin. First champion natin. champion. Solid North Party List. Of course, Sir Edwin Arañez, Congressman VG Lacson, Congressman JB Bernos, and Mr. Aris Alvarez. Tingnan mo, parang Backstreet Boys eh. Mr. Bank. Parang Backstreet Boys, solid na lineup eh. So, ayan. So, co-champ, first champion sila, and sila nakakuha ng trophy. Ang ganda ng trophy, no? In fairness naman, pagka pitmaster talagang may effort sa trophy. Oh, syempre, yan ang pride ng mga Yeah. natin. Sir Edwin, anong kwento nung entry ninyo dito sa CPB 8 Cock Derby? Yeah. Gusto namin malaman kung anong mga bloodlines. Hindi, muna kasi nagkikwento kami Sir Edwin kanina. Yes. Sa submission pa lang may storya na kaya maganda to. Kasi yung entry namin was before lalaban namin sana doon sa 10 sa 11. Pader de la Rosa, yung Tres Amigos na 550. Yes. So, naghahanap kami ng financier since na busy din sila Kong. So, wala kami naging financier, so hindi namin nalaban yung manok. And then ito na naman ulit na derby, sabi ko dapat mapalaban na sila kasi sayang naman yung handa. And then wala ring financier. And then last minute, umingi kami ng tulong kay Mr. Bank. So, pinagbigyan niya naman kami. So sabi ko baka para sa iyo to. And eventually, napagbigyan naman. Para sa kanya talaga. O kasi hanggang dun day of the submission, hindi pa sure kung tutuloy yung... Kung lalaban kami. So, o kailan nyo nag-decide? On that day na mismo, nung day ng submission submission. date? Day ng submission. Grabe. Oo. Pero nakita mo, grabe din yung mga handlers ni Sir Edwin. Kasi, alam mo may mga process yan eh. Yes. 3 days before, 4 days before. Sila nakapag-decide sila a day before the submission. Siyempre, Arañez din ang, ang Yes. main handler. Sino ba mas matanda, Boss Edwin? Kayo o si Alvin? Yung kapatid ko si Alvin. Kuya pala eldest. si... Siyang eldest. Pangalawa lang ako. Yun ang yan ang chief handler. Siya yung nag-ano ng mga manok namin. Yes. Ako actually sa breeding lang talaga ako eh. Pagdating, hindi kami nagkakaroon ng conflict kasi hindi ako nakikialam sa pointing o sa ano. Doon ako sa departamento ko parate. Pag na-breed ko na ko na yung manok, departamento nila yan. So, wala kaming conflict. Wala kaming away-away parate. So, Okay. ikaw ang nagkikreate Oo. Yes. ng mga warriors nyo. Kahit nung nasa Jade pa kami, Jade Red pa kami, may kanya-kanya kaming departamento talaga. Breeding, sa palugon o sa handling, sa conditioning. So, hiwalay-hiwalay kami talaga. Very organized, no? Yes, very organized. That's something that na sana matutunan rin or ma-impart nyo yung ganyang information sa ibang mga may hawak na farms kasi very important yung ganun compartmentalized ang sistema. Kaya very organized and
Well, tinuturo ko yun dati sa mga seminars namin kasi hindi mo naman ma-handle lahat yun. Ikaw na Yes. nagtatare, ikaw pa nagbe-breeding, ikaw pa nakukondisyon, ano? So, Sabihin niyo dito sa mahirap. si, I si mean, may Michelle, nakakagawa, but only a few. pangarap maging boss eh. May Only a few. pangarap maging Jack of all trades, Jack of eh. all trades, master of none. Yan ang problema. Pero naman kasi, syempre, oo, important din kasi when you own a farm, alam mo din lahat. Pero meron ka din talaga tao na specifically natututo. Oh, yun. Yun nga yung, Yun ang Yes, magandang kay Sir Edwin. example ng very organized way. Saka ano din tapat-tapat din kasi yung kapatid ko ayaw, naiinip sa breeding, si Alvin. So, gusto niya talagang nasa labanan parate. So, gusto mo yan. Sige, sa'yo yan. andun din kasi yung excitement Yes, talaga eh. nandun yung competition. At saka si Sir Alvin mahilig magpuyat eh. Saka, wala kaming quarrel, wala kaming ano. So, always, pagsasabungan na, siya yun. Speaking of since kayo yung nasa breeding aspect, no, of course, kilala niyo itong mga manok na nilaban niyo during the 8-cock super big Yes, event, kilala diba? ko So, lahat sila. kilala niyan. Baka, ewan ko, yung isa doon may palong pa. Well, discuss natin. Baka broodcock pa siguro. Discuss na lang natin as we go along. Mark, anong mga sitwasyon natin ng laban ng Solid North Party List? Ito, maganda rin balikan natin, no? Yung Fight 21 nila, kung saan, yan, same, Edwin versus Edwin. Ato, ito yung parehas nag-champion eh. Yes, Co-champion. parehas nag-champion si Among parehas Tose. nag-champion, Solid North Party List at 419 April 30 ni Among Edwin Tose. So dapat, Mark, magpalit na tayo ng pangalan. Eh. Dapat pala may Edwin na tayo Oo, sa team, no? yun pala ang buena sa pangalan. Mr. Edwin Aranes and Mr. Edwin Tose naglaban. Fight number 21. Kung nanalo si Amo dito, Solo Solo siya. champion. Yes, solo siya. Kasi pareha silang 5.5 eh. Kung tinalo ni Amo, sila Sir Edwin, siya ang solo champion. Yes. Pero hindi. Hindi nangyari. Oo. Kailangan sharing lahat. Oo. diba? Sharing is caring. So for your first fight, Sir Edwin, ano po yung nilaban nyo? Kalaban yung parang abuhin na brown-red ang manok ni Among Tose. Yung sa inyo naman po. Actually, it's a Sweater Gilmore na bindudka ko siya before and then ready na retire. So, alam mo, paglalaban ka sa Manila Arena kahit 6-cock, 7-cock, 8-cock, you really have to bring your best kasi yung labanan doon, hindi pwedeng regular na manok, no? Actually, ang hirap ng manalo na doon, ang hirap din manalo ng walang sugat ang manok mo. So, eventually, ang daming magaling na handler, magaling na manok, magaling na mga mananare. Minsan nagugulat ka, parang walang sugat yung manok mo and then patay pala. So, pag nagdala ka talagang dapat magaling doon. So going back to yung laban niyo with versus Among Edwin Ay, Tose. gusto ko malaman, anong Oo. age nung Yan. warrior mo? Nung, More or yun, less, sa specific fight na yon, anong age nun? Since brood Sa ka, totoo lang, matatanda na sila kaya pinipilit ko silang mapalaban kasi baka next year, hindi na pwede. Some of them are 4.5, 5-year-old na. Talagang na. So baka next year, lolo na. Hindi na pwede. So talagang hinahanap ko ng financier talaga dahil next year, hindi na siguro mapapalaban. Since magulang yung nilaban ni Sir Edwin, it was to your advantage eh. Like Yes. yung unang laban ninyo, natalo yung una yung laban, which was a white, no? against White, yung first fight nila is white. Sino kalaban niyo nun, boss? Kalaban namin yung Masbate, Masbate. AEJ. Oh, Ilagog ko. kila Governor Tonico and sina the Yu Brothers. Oh. Natalo yung white nyo nun. So, anong pakiramdam nyo nun after? Sabi ko nga, hindi na kami magcha-champion. Talo na yung first. So, nung nag-score ng 5.5, hindi ko rin na ma-expect na magcha-champion. Yes. Umuwi na nga kami. Sabi ko, sana maka-option na lang tayo. Talagang yun sa'yo, para sa'yo talaga. So, we're really very fortunate lang siguro na nanalo yung nag-champion yung entry. Second fight niyo po, 3 wins against 0 eh. Yes. Ayun, balikan muna natin first versus Edwin kasi di pa natin natapos eh. Ang kalaban ng manok nila Sir Edwin Arañez was Sweater Gilmore. Sweater Sweater Gilmore, Gilmore two-way siya. cross. Good two-way cock. cross.
against brown-red na parang abuhin Abuin. ni Among Edwin Tose. So, nung tinitignan namin during the fight, parang laki sa laban ng manok ni Sir Edwin Arañez. At saka parang talagang hustong-husto sa gulang. So, yun ang naging advantage tingin ko, sir. No? Nung binitawan na, nakauna pa yung manok ni Amo. Unang pumalo. Medyo nag-aabang pa yung manok ni Sir Edwin. Pero nung gumante na... Yung gumante na iba yung gante. Pag Galit na hiwalay, galit. Gustong manakit. Yun yung mga attributes sa mga matatandang manok. Exactly. Minsan hindi mo talaga matitibay. Parang kala mo wala silang sugat. Hindi agad umiinda. Hindi nag-iinda, tama. Oh. Then makakaganti pa. 10 na sugatan yung... Actually, patay din yun. Oo, kasi naunahan eh. Naunahan yun eh. Pero nung gumagalaw siya during the fight, Hindi nagpapahalata lang. Parang chill lang, no? Parang walang nangyari sa kanya. tapos, Tapos yung iba din na winners ko, namatay din or baldado din. Pero pag tiningnan mo sila sa ruweda, kala mo walang sugat. So that's why sinasabi ko, very advanced na yung tarik natin, conditioning, pointing, bloodlines. yes. So mahirap talagang manalo. At saka yung composure, no, yung that fight against Among Edwin Tose, yung composure ng manok nila, Sir Edwin, na kahit naunahan ng tinamaan, parang hindi na wala sa focus eh. Nag-abang siya. Nagsaset siya. Nagsinet niya yung sarili niya. Sabi niya, sakita na pala to. O, game na. nakakapit, iba na yung kiss-kiss niya rin. Oo, tsaka isang palo lang. Paano? Yeah. So, doon mo makikita yung tapang ng bloodline. Yeah. And, Tapang ng bloodline, yung training, Yes. at syempre, pointing. and cutting ability. Yes. So, one shot, one kill, yun ang hinahanap natin pag... So, yan. Done na tayo dun sa first di-discuss ng Solid North Party List. Punta naman tayo dun sa battle ng dalawang party list. Party list to party list. Party list versus party list. Yung pero Pipe 100 na yung number 53 Pilreca against Solid North Party List. Solid North Party List noon, 3.5 na. Mhm. May 2 talo, may 3 panalo, at may 1 tabla. Versus yung kila Kong Presley na Philreca Party List, 1 win, tas may 2 Dalawang talo. talo. Oo, so, anong manok naman tong ginamit natin dito, Sir Edwin? Yung, if I remember right, isang sweater ito, isang pure na sweater ito Street yung sweater. kalaban nila. Actually, hindi rin namin kalaban si Kong De Jesus kasi kagrupo rin tsaka kaibigan. But, syempre, pagdating sa Manila Arena, red flag naman lahat. So, sinasabi ko na sa Rueda lang siguro nagkakalaban. After the na magkakaibigan na ulit tayo. It's a pure sweater. Actually, lahat yung ginamit ko mga broodcock yun na matatanda na. So, kilala ko sila. So, minsan, parang ayaw mo nang ilaban kasi parang matagal mo silang nakakasama. Napamahal na, no? Malapit na sa iyo, no, boss? Tsaka, producer niyo yun ng, producer niyo ng Champions Tags yun eh. Every year. Tsaka tagal na ng alagaan. Matagal mong nakasama. Matagal ng alagaan. So sabi nila, Sir, kinakabahan ka pa pag mga ganyan laban. Sabi ko, halos kinakausap ko nga yung manok ko kasi matagal na nagsama niyan eh. Sabi ko, manalo ka, bibigyan na ulit kita ng mga pullets. At least ay nakalun. Alam ko may iba palang gumagawa. Akala ko ako lang gumagawa nun eh. Yung matagal na kayo, for 5-6 years mo nang ginagamit sila, parati mo silang nahahawakan, nakikita mo, I think you develop a sense of attachment sa kanila. Na paglalaban na sila, parang kinakausap mo na rin sila eh. Papangakuan mo pa ng pullets. papangakuan Limang mo. pullets sa'yo, gagalingan mo. May premyo ka pag nanalo ka. Mga ganun, talagang makikita mo naman, gaganahan talaga yung Sige, 5 pullets sa'yo, huwag ka magpapasugat ha. Which shows that it's a passion talaga. Yes. It's not a gambling aspect or it's beginning to be a hobby, but it's always a passion. Kasama na yung puso mo sa pagsasabong. It's a passion na yung ano mo talaga, dedikasyon mo sa pagmamanok na andon. Yeah, so dami natin na kukuhang information from Sir Edwin. Kaya makinig kayo dahil mahaba pa tong episode natin. We're just halfway done sa ating first episode. Etong versus Philreca, Solid North versus Philreca, ito yung may palong na PICOM na nilaban ni Sir Broodcock Edwin. Talagang broodcock.
na sunog yung balahibo, yung pulok niya, Dry. dry Dry na. na. Parang tinuka-tuka na ng mga nakailang mga brood hen siguro tumutuka dun sa pulok niya. Nakita ko nga yun during the derby, sabi ko, iba klase yung gulang nito. At saka napakagaling. Nakita mo yung nag-in-extend niya yung paa niya, di ba? Ang haba nung Iba yung... Iba yung reach. Parang yung mga sariwang manok pag Iba. kumilos. Ay sir, if you don't mind me asking, since nasabi mo na galing siya sa pag-brood cock, gaano siya katagal mo na pahinga from breeding na naging warrior mo? Well, early part ng December, inawat ko na siya. So, na-breed ko lang siya ng first batch ng early bird namin. Okay. And then, So, you really nakapagpahinga have ng to 4 months. rest them talaga na ano. Tapos, dinala ko na sa conditioning. So, hindi naman pwede yung mga 2 months lang kasi matataba yan. And then, older life, nasa breeding pen lang yan eh. So, yung matatandang manok, medyo matagal din talagang ihanda. Ihanda. You really Tsaka have to be nilaspag ng patient mga with them. pullets niya yan eh. Ako, binabasihan ko lang talaga na nung pinili mo sila as 2-year-old or stags na magaling sila, may ability, pero nawawala kasi matataba sila. They always stayed sa breeding pens lang. So, parang Babalik eh. ibabalik mo sila eh. Ano mo ulit sila. Parang babalik I-recondition sa mo training. sila. Matagal. Yeah, so there was a reason bakit siya napili when he was younger, nung stag siya. Yeah. Bakit siya ginawang brood cock? Siyempre may nakita na si Sir Edwin na Potential. special dun sa manok na yun. Yes, Diba? yung ability yung pedigree nila, yung ability nila, it will always come back. So inaasahan mo ron na yung bloodline would always carry you sa labanan. So inaasahan ko rin sila na magpe-perform doon sa if they were pointed right and medyo swerte ka rin ng araw na yon. But sometimes masama yung galaw. Parang kala mo walang ability yung manok, natatalo lang naman basta-basta, di ba? It happens. Pero marami nga doon na bibilin ko yan pag mananalo. Hindi ko na siguro kayang event kasi mahaba na yung pinagsamahan namin. Nabuhay ba tong particular fight versus Phil Reca? Yes, nabuhay siya. Buhay naman. So, brood cock uli siya. Ako, baka marami nang aapila dyan, Sir Edwin, dun sa manok Yung na yun. ginamit mo na to na sir, winner na siya before or... Hindi. O, diretso na yun eh. I never fought yung mga broodcocks ko nung mga maaga kasi it's really hard to select and find yung gusto mong particular na individuals to be able to breed. Minsan, gusto mo munang ilaban, baka nabalda or nasira o namatay yung manok, Ang hirap so na. hindi na makakarating ng breeding pens. O, yung exact same specimen Yes. na yung Na gusto katawan mo. na gusto mo, conformation na gusto mo, yung height na gusto mo, tapos lalaban mo ng stag, tapos Madadamage siya. masira. O Wala kasi na. yung iba kasing mga breeder, gusto nila parang may napatunayan na bago gamitin sa breeding. Meron ganon talaga po. Hindi, pero sina Sir Edwin kasi, since they're very particular with their record keeping, alam na nila yung the markings and the matings na which produce the good ones eh. So, more or less alam nyo na eh. Kaya hindi nyo na kailangan siya i-test in the pit. Diba? Yes, sa tagal mo kasing hawak yung mga bloodlines, you wouldn't even stay with those bloods kung hindi mananalo True. sa'yo or Yeah. hindi mo napapakinabangan or wala talagang record na pinakita. And then, it's really hard to select an individual na nasa kanya lahat. Ability, pedigree, Body conformation, conformation. di ba? Height niya, health niya. And then, gusto mong isubok sa Stag Derby, nanalo nga siya, halimbawa, pero baka sira, as I've said, so nawalan ka ng broodcock. Yeah. It might prevent you from producing more Future, of this future particular winners. individual. Diba? Yeah. So, a lot of seminars na ginagawa, tinatanong, mga winner siguro yung mga broodcock mo. Sabi ko, wala yatang 5% yung mga winners sa breeding pens namin. Pero ginagawa mo pa din. Ginagawa ko pa din. Rarely. Rarely. Ano ba yung sir, standard ng ng Red Game Farm pagdating sa breeding? Well, kami talaga, we always follow first and foremost yung pedigree, yung marking talaga. Second, yung conformation talaga. Yun talaga, yun ang Height. basic talaga na O, selection namin. Si Sir Edwin is very strict pagdating dun sa forma ng manok and katawan and yung height.
Kaya tignan nyo naman yung Red Game Farm, uniforme yan. Pag pumunta kayo sa farm nila. Especially their breeding materials. Very, very strict si Sir Edwin pagdating dun sa materials nila. Kasi para ma-classify siya as pang-breeding, medyo ibang level dapat ang Yes. ang That's quality. exactly talaga ano. But we always fight din yung pures namin kasi sometimes yung isang individual na stag na he carries yung pang-breeding materials but he doesn't carry yung confirmation na gusto namin. So I'll be able to fight them. So Yeah. doon din malalaman mo rin yung mga brothers nila kung mananalo. Yes. And then you look for a certain brother na maganda or pullets na kapatid Yeah, niya. with the same marking. So mapopropagate mo sila. Tama. But fighting ay an individual na halimbawa, sa 10, isa lang napili mo, ilalaban mo pa ba yun, di ba? Yeah. Mahirap din eh. So, going into the last fight of the entry ng Solid North Party List during the CPB, anong pakiramdam nyo nun, Sir Edwin? May kinikwento ka rin sa akin kanina eh. Para malaman ng mga kinakabahan ka rin talaga na, na sana manalo, na mauwi mo siya talaga ulit, na So, we were up against kay Boss Celso Salas. Yeah, Tiger Shark. Tiger Shark. Alam naman natin, talagang magagaling din ng manok niya. So, every time na lumalaban ako, kahit 3 kak, 4 kak, 5 kak, yung kaba nandun parati. Kasi pag wala na yon, wala nang gana yung pagsasabog natin. Mawawala yung yung Wala nang thrill, excitement. thrill of the sport. Actually, hindi na siya kaba eh. More on excitement na talaga siya. Yung Excitement. kakabog yung dibdib mo sa sobrang Kasi pag excited. hindi ko na nakukuha yon, so ayaw na ako. Kasi wala na sa akin yung manalo o matalo. Wala nang parang gano'n. Wala nang sense na magsabong pa ako. Pag naging, pag naging numb ka dun sa Yes. victory or defeat during a fight, ibig sabihin, wala nang appeal yung sabong sa'yo. Diba? Eh, yun ang gusto ko. Yung parang na-excite ka, kinakabahan ka, win, lose, or draw, you really have to accept kung ano yung result ng laban. Hindi yung pag natalo, ayoko na magbanok. O nakakatamad na, ayoko na talo. O pag panalo, ang yabang mo naman, nagbo-boast ka ng ano. For us, ako talaga pareho yung reaction ko lang sa sarili ko, manalo, matalo, tabla. Hindi niyo ako makikita na nakakantya o ano, tahimik lang ako doon sa upuan ko. Then, bababa na lang ako sa cookhouse. Si Sir Edwin sa sabungan, very decent. Very Saka, tahimik. Very proper. Yung ayaw niyang meron na offend sa kanya or merong naiayabangan. Ano lang eh. Tahimik lang ako. Tahimik lang. Pati pag naglalakad. Yung last event, nasa likod ko siya. Nahihiya lang talaga ako lumapit. Tinalo niya ako doon sa mga ganong aspect na yun. Bakit naman? Ikaw naman. Magulo ako sa sabungan eh. Si Sir Edwin, what to be? Ikaw, what not to be? Hindi naman. Magulo ako sa sabungan, sir eh. But I was really parang raised sa pagmamanok na what I saw, it was a gentleman's sport. Yes. Na you really have to respect everyone. Including yung mga kalaban mo, kahit small-time breeder or backyard breeder or big-time breeder. I just treat them the same kasi yung respeto ko sa magsasabong is talagang antaas ng level ng ano. I always believe na this is always a gentleman's sport. So we have to treat everybody fair. Was this taught to you by your father? Yes, it was taught by my father. Kasi Na father ni Sir Edwin was one of the great cockfighting legends ng Pilipinas. but you can enjoy yung sport naman. Kamukha yan, kakantsawan tayo, nagbibidahan. Yes. Yun din ang kasarapan nun eh. Oo. Especially ngayon, yung social media, napapakita na nila yung mga alaga nila, yung craft nila, yung style ng pagmamanok nila. Open naman sa lahat yun. So, I'm really very happy kasi yung industry is really, really growing. Yeah, every time there's a Game Fowl Expo or a Game Fowl Festival, yung Red Game Farm, palagi sold Hindi pa out. nag-open ng booth ni Sir Edwin. Sold Mahaba out yung na. Anong pakiramdam niyo, sir? Especially this coming December, magkakaroon ng Pitmaster Breeders Festival. And of course, you're one of the endorsers ng GMP. Sigurado meron kayong booth doon. Every time there's an expo or a festival, ano bang sikreto ng Red Game Farm? Bakit palaging sold out? Well, we always take yung seriously talaga, yung dinadala talaga naming manok. Kasi yung trust ng tao, yung tiwala sa Red Game Farm, so ayaw rin naman namin masira.
Actually, ayaw nilang maniwala mga 2 to 3 weeks bago Expo. Sabi ko, nagsasara ako ng tindahan, hindi ako nagbebenta ng manok kasi I always select yung gusto ko talaga. At saka it's personally selected by you. Lahat, Ako yung pumipili. siya pumipili talaga. Binibitaw ko sila, check lahat, how healthy they are, ganda, balanse. And then whatever we bring sa Expo, ayoko yung pinagpilian. Parang masakit yata sa tenga na yung Red Game Farm, pangit yung dala niyan, ganyan, di ba? Parang nakaka-offend. Nakaka-offend. Tsaka unfair dun sa mga tumatangkilik Yes. sa'yo. And every time punta ako sa Expo, sumisilip ako sa labas, nakikita ko yung mga tao, nakapila sila. Grabe. From all walks of life, from kahit saan sila galing, and then nag-ipon sila ng pera because they trusted yung Red Game Farm. Hard-earned money, di ba? And then pag Iniipon Meron nila. baka pumupunta sa Expo, nakabote ng Pambayad, galon, diba? tapos piso-piso. Talaga Diba? Nag-iipon. Tapos, syempre, they're expecting that they get their money's Yes. worth, di ba? kaya parang hindi ko yata kayang kuhanin yung pera nila and then giving them yung hindi enough na manok para sa kanila. It's not a fair enough deal. Hindi mas maganda. We always deal fairly kasi pinuntahan ka, dinayo ka, inipon nila yung pera. And then ako si Red Game Farm, kahit anong benta ko sa'yo, wala ka namang magagawa eh. It's not that way. Sabi ko, you always treat them the same, yung respect pa rin. Pag hinanapan ka nila ng pure, ito pongkang ito eh, pero sabi mo nga, parang puro yung nanalo ko, pero sinasabi ko kagad, Sweater Gilmore. But you don't always, you don't sell a cross na maging pure kasi mas mataas yung presyo. So sabi ko, it's about trust din, tiwala ng tao. At saka pag kunyari, binenta niyo yung 50-50 Sweater Gilmore as make it come out as a pure, tapos krinos mo sa sweater, di ba? Krinos ng buyer. Lalabas hot May shot. lumabas na green leg. Magagalit sila. Magagalit sila. Tapos ang sagot mo ba dyan? Throwback. Sabi ko, kawawa din, di ba? Nag-ipon sila eh. Hindi, tsaka nagtiwala kasi sila, sir, sa name ninyo. Yes, Na nagtiwala ang hirap sila. din sirain ang tiwala ng mga tao, lalo sa Red Game Farm. Talagang trusted ang bloodlines. Iba pagka Red Game Farm. Yeah, so ang Red Game Farm started noong 1996. Tama ba si Yes po. Edwin? Grabe tagal In Tanawan. 1996. Sa Tanawan, In Batangas. Tanawan, 29 Batangas. years. 4 years old pa lang ako noon. 96? Talaga? Oo, tagal na. So, 96, that's 29. 29 years. Oh, so, from Tanawan, you moved to Quezon. Yes, we moved to Quezon 2013. What was the reason behind it, sir? Well, nung una kasi, nawala na ako ng ganang magmanok kasi ninanakaw yung manok namin doon. Broodcock, stag, sisiw. So, umayaw na talaga So, ako. yun ang naging problema. I Sa wanted- Tanawan? Sa Tanawan. Sa, Batangas. doon yata nakalagay ngayon si Sir Patrick Antonio, si Kong Patrick. So, Lusot lang. yun yung farm namin dati. And I was thinking of quitting na. Kasi nga, ninanakaw na lahat, pati yung mga broodcock. And I wanted to quit while we were ahead na kilala na, nakilala, tas nananalo. And then, yung pangalan, ano na talaga, nandyan na, no? Established na. Established na. So, sinabi lang nung kumpare ko si paring Arman Santos na sayang ka breeder ko, wag ka mag-retire. Pag-breed mo ako ulit. So, that's the time nag-start ulit ako sa Quezon. That time, ang entry name nila was Jade Resort. Jade Red. Jade Red. Jade Red. Or Jade Jade, Red. Red. Red Resort. yeah. Yes. Oo, naalala mo. Anong taon yun, Sir Edwin? Yung joint forces kayo ni Sir Arman We Santos. started, 2009, 2008 or 2009 until 2000 before pandemic. Okay, yung time na may Pitmaster in Resorts World, Yan, kami yan na eh, yan. Jade Red yun. Jade Red. Jade Red. 2017 yun eh. So, doon nag-start yan. Jade Red, ang sikat na sikat. Yan. Tama sir, Lokban. Nasa Lukban, Quezon na kami Lokban, ngayon. Quezon. So, it's at the foot of Mount Banahaw. Yes, nasa foothill kami ng Mount Banahaw, boundary ng Lukban at Mayhay. Huwag na natin sabihin kung saan, sir. Baka marinig yung mga, yung mga malilikot ng kamay dyan. Baka sumunod. Di, actually, Huwag naman. alam din naman talaga ng tao sa paligid kung saan Kung yung saan. lugar. Yun lang talagang sakit din kasi sa kalooban na pinaghirapan mo at lahat-lahat, pinag-ipunan mo, tas papasukin. Papasukin ka ng ano. Sobrang sama nga ng loob ni Sir Edwin. Eh. Halos gusto niya niyang Imagine nung nasa tumigil. soup lang sila, gusto niya na umayaw eh. Because Yes, of gusto ko nang umayaw kasi
yung unang nanakaw sa amin, wala namang nakakaalam nun. We were like Cacker of the Year at that year. So, na-sold out yung manok lahat. So, I was very happy, fulfilled kami. And then, nagsiset na ako ng breeding records ko. And then, inakaw lahat yung broodcock. So, sabi ko, magsara na tayo ng tindahan nito. So, how did you recover from the time na nawala yung mga main broodcocks nyo, main materials? Well, nag-post muna kami kasi nga, wala yung breeding materials mo. So, we went back kay Mr. Dingfair. May kami ng tulong sa kanya kasi nawala lahat yung mga original. And fortunately, tinulungan niya kami ulit. Ito yung mga markings na nakuha mo. And then ito yung families. So, nakastart ulit kami. But nag-post ng sandali din. So, maganda yung ganun yung makakabalik ka dun from your original source of breeding materials. Tapos, yung mga, since kabisado nyo naman yung mga markings na nakuha nyo from him, na-recreate nyo yung nawalang Yes, we were very materials. thankful kay Mr. Dingfair, kay Mr. Johnny Jumper, kay Miss Sue Wilson, kay Mr. Carol Nesmith. Kasi when we asked a favor na tulungan niyo muna kami dahil nawala talaga yung mga breeding materials, hindi naman nagdalawang salita, tulungan niya kami talaga kagad. So originally, nag-start kayo from the Sue Wilson Gilmores, the Dingfair 5K sweaters, the Dingfair Golden Boy sweaters, tapos the Johnny Jumper Out and Out Kelsos. Oh, yan. And then kay Mr. Carol Nesmith, yung mga Gilmores din niya. We got some Gilmores from him. Meron din. Okay. Pero yung source naman yata ni Sue Wilson and si Carol is basically the same. Yes. Basically the They're same. very related yung mga bloodlines na ginagamit sila. So we decided na siguro ito na lang, mangopya na lang tayo kasi mahirap din mag-experimental. Took you about another 4 or 5 years just to get what you want ng mga crosses. So, inaamin ko naman na parang nangopya lang talaga kami sa kanila. So, para ma-shortcut lang talaga. So, ito naman, fast forward to the present time. Binanggit ho natin lahat ng mga old lines natin. What are the new lines na meron kayo sa Red Game Farm to complement the old lines? Ang nadagdag lang talaga namin yung mga Raptor sweaters and yung mga lacy roundheads ni Mr. Gary Gilliam. Yun lang talaga yung nadagdag namin. The Raptor came from... It came from Mr. Greg Sosa ng California. Okay, and the laces naman kay Gary Gilliam. Mr. Gary Gilliam ng Oklahoma. Lacy Talaga, roundheads. Oklahoma. So, Lacy roundheads. Recipe ni Boss Arman yan, no? Yes. Sweater, lacy, Gilmore, yan. Three-way cross. Yun yung mga gusto ni paring Arman Santos. Yan ang secret recipe ng J. Dread. So again, before we move forward dito sa ating first episode, we would like to congratulate the 2 champions of the CPB Solid North Party List of Sir Edwin Alanes, Kong VG Lacson, Kong JB Bernos, and Mr. Aris Alvarez. Mr. Aris Alvarez. Yung ating co-champion, yung may paparating April 30, yung ating Boss Among Edwin Tose. Yun. Yes. The 2 Edwins. April 30. Edwin. Parehas champion. Nakita nyo, gaano kasikip yung labanan ng Grabe. 8-cock derby na yun. Yung nag-champion natin, 5.5. Yun ang magandang pagkwentuhan Yung Grabe. kasi bihira mangyari yun 8-cock siya tapos 5.5 lang lumusot. Ganon ka higpit yung labanan during that night. Sobra. Na wala naka-dominate na entry. Wala man lang naka 7 points, no? Wala naka-dominate. Yung lahat ng inabangan ng bayang Sabungero towards the end na alam nilang matitibay na entry like yung Sunrise ni Mr. Bentan at saka ni Mr. Charlie Atong, ni Boss Atong. Full show ng Hennies. Yung unang 3 or 4 fights, halos wala sugat. Yes, nakita ko yun. Ang gagaling. Tapos towards the end, syempre yun ang favorite na nung kalagitnaan ng derby, yun ang favorite na mag-champion na kasi grabe. Pero hindi. Tapos the other entry naman ni Boss Atong, yung Taisan. Pa-solo champion nung going into his last fight, pa-solo champion. Ang kalaban, entry nila Sir Apeao at saka nila Sir Jun Dorano, GMG. natalo yung pa-solo champion. So, yan ang arena. Yan ang very unpredictable. And Very, very unpredictable. Very. At saka, lahat ng sumasali,
Parang walang easy fight talagang. Walang ganun. Parang yung pader, binangga mo rin sa pader, gano'n. Ako pag nanonood, tapos ng laban ko, nag-observe ako doon sa mga laban kasi I'd like to observe yung magagaling na mga ano. Kikita ko mga bagong bloodlines. Yung mga Henny, nakakatakot talagang kalaban yung kaya. Oo. I think maybe mga 10% of the roosters na nilaban for that big event. Marami. Puro Henny. Puro Henny. Yes. Tatlong entry, puro Henny eh. Sunrise ni Boss Atom. Yung Lagalag nila Tito Treyes at saka nila Nino E. Native Tapos yung Fantastic Ella nila Sir Toto Sevilla and sila Sir Nito Mendoza. Full show Henny. Full show Henny. Diba? So, how do you condition and train your roosters against Henny, Sir Edwin? Although hindi ka nasa Actually, conditioning. puzzled nga ako doon sa ganun eh. Victim kami nung isang laban eh. Hindi kami nakasugat Henny. doon sa isang Henny ni Kong CPB. Si CPB rin. Nakalaban Yeah. kami, tinalo kami. Hindi kami nakasugat eh. So, may teaser naman kami, may pang bitaw kami ng Henny. But it's really unpredictable pagdating ng oras ng laban. Gigiri sila eh. Lalo depende sa color ng pagka-Henny niya. Kasi may Henny talaga na mukha talagang Yung pula na ulit. Henny, no? Yung pula na Talagang Henny. mukha Yun ang kalaban namin, pula na Henny. Yun ang Talagang mahirap. naguguluhan din yung manok kung babae ba to. Pero imagine, no? Hindi ko siya hindi ko malaman kung bakit gano'n, no? Kunyari, kinukondisyon mo. Kunyari, 5 years old na yung manok mo. Every year, nakukondisyon mo siya sa cock. So, nasa spar mo siya against Hennies. Pero pagdating pa rin ng laban, parang hindi pa rin sila isa. Parang nagugulat pa rin sila, no? Well, kinakausap ko na nga yung manok ko sa nung nasa ano, kasi nasabi na nung runner na, boss, Henny. binabai yung kalaban niyo or Henny. Kinakausap ko na, hoy, hindi mo asawa yan. Mamaya makakalaban mo, hindi yan ang asawa mo. Wala pa rin, hindi rin yata siya naniwala sa sinabi ko eh. Grabe, no? Something Grabe, else. sobrang unpredictable. Si Sir Patrick Antonio lost his first 3 fights. First 3 fights. Tapos, pang-apat na laban, pumusta ng 16.5. 16.5. Kwento mo, Mark. Yun yung ano eh. Pero ako nagulat, 3 talo na sila pagdating nung kanilang 4th fight. Magkano muna pinarada nung first fight? More or less. Sa pagkaalala mo. Ang first fight nila, I think 1.1. 1.1. Talo. Second fight, more or less. Nasa No, first fight, 5.5. 5.5. 5.5 Ito siya. pala tanungin natin. Pala. Kasi basically, yun ang minimum bet ni Sir PE. And then second fight, same lang. Same. Pero hindi pa masyadong nakakasa kasi it was too early. Wala pa masyadong tao. Third fight, Third fight, 5.5. ganun din. I think dun sa third fight Pagdating niya, nung- 5.5. First fight niya is 1.1. Yung 5.5 ata, Hindi nakasa. parang 2M ang nakasa. Hindi, nakasa siya. Nagpumago si Sir Ted ng 4M. Yes. Pero straight 3 yun eh. Straight 3 fights. So, First 3 anong fights. pakiramdam mo nun, Ma'am Michelle? Ha? During that time na tumatari ka, nakatatlong talo na, yung amo mo talo na mahigit na 10 million. Anong pakiramdam nun? Tapos yung pang-apat mo, paparadahan ng 16.5 Actually, yung million. pang-apat, hindi ko in-expect na 16.5. Anong Actually, pakiramdam mo? nirelax kayo. Sige, kaya pa yan, sir. Babawi tayo, sir. Sir. Ganun Pagdating ng fourth na fight, naging attitude mo Ganun. after the first 3 na talo. after first 3, kaya pa yan, babawi tayo. Ito nakasunod, mananalo na to. Sigurado na to, mananalo na to. So, pag after ko tarian yung fourth fight, sir, magkano po parada? 16.6. Buti hindi ka... Pero Tapos dumiretso sabi ko- ng panalo yun. Oo. Tapos sabi ko dun kay Ano sa yun eh? Llamador, Kapatid yata yun ng Oh. 24M 16.6. na gray. Wala kayo sa postura, 16.5 lang. Sir, 16.5 lang daw. Sige. Ang nakasalang was 11. 11. 11 lang siya nakasama. Lang ba yun? Grabe yung usapan na kala ko 11,000 lang eh. Mahimatay kami ni Sir Edwin sa mga pustahan ninyo eh. Bari kasi tindig ng gray nila eh. Oo, yung pang-apat na fight was a It great... was the 24 million gray yung yun yung nag-viral sa kanya na 24 million gray na bloodline. Basta gray na yellow legs ni Sir Patrick at nila Sir Bebot. Uy, medyo Yes. ibang klaseng kalaban na yun. Diba? Pero Medyo deads hirap din kalaban. Again? Deads din yun. Yung gray na yun.
O parang yung last fight niya ba, Sir Edwin, against Tiger Shark, nabuhay yung manok? I believe patay din O siya. kasi sa bayan eh. Sa bayan. Sa bayan yung unang paluan nila eh. Grabe. So, that gray naman nila Sir Patrick, namatay rin. Namatay din. Actually, nung bibitawan pa lang siya ni Sir Patrick, sabi ko, hinga tayo ng malalim lahat. Nagsabayan ganun. Sabi ko, ayos na. Tapos pagbaba, patay din dito ang tama eh. Labas Sino kalaban nun ba? Yung fourth fight niya? Fourth fight, I think it Yung was... kay Kong EP. Kong EP, Kong yeah. EP. Kong Yung EP. ano entry name ni Kong EP nun? Palarong pambansa. Yeah, Palarong pambansa. pambansa. Maganda din ang score 5 nun. points. Maganda First din ang runner-up. score. Natalo din yung last fight nun. Oo. Puti. Yung ano niya, Yossi line ni Kong EP. Yun ang last fight niya. Hindi mo talaga akalain yung mga paboritong mga kulay. Tapos yung huli, towards the end of the derby, lahat naman ng Henny talo. Talo. Oo, no? Parang wala nang lumusot. Walang nung lumusot. patapos na. At saka Wala yung nang magandahan lumusot. dito, yung mga joker din natin. 3 joker. Nagpanalo. Joker yung nanalo. Panalo. Nagpanalo yung mga joker. Talagang kakaibang Hindi derby. basta-basta ang mga joker, kaya alam niyo yan. Nagjo-joke sila. Bayan sa Bungero, yung mga nagtrabisya nun, alam ko, maraming Oo, kasi di ba ang Hindi mo thinking nila mahulaan pag eh. joker, ano lang eh. Hirap eh. Pero At saka- ngayon, pag nagtatanong ako sa mga tao, sa Manila Arena, yung Joker hindi dampot, talagang nakahanda siya. Yes. So, aalamin mo lang talaga kung sa promoter galing or ano, pero talagang nakahanda daw talaga ang mga Yes. Joker dyan. O medyo... So, hindi push over yan. Hindi, ano. Hindi siya extra points. At saka alam ng mga tao yan eh, yung mga nag-aabang ng Joker sa dulo, usually sa dulo natin nilalagay, di ba? Alam ng mga tao na kahit saan ka lumugar dyan, kahit sumahod ka dyan, may laban ng pera mo dyan. Alam ng mga tao sa arena yan. Kasi makikita mo, hindi malalim yung logrohan Yes. nila. Halos Balikat lang. push-up, Yes, logis lang, yes. Joker. Pero pag sa probinsya, Joker, logrohan ng Tres 3 na yan, 10 na yan. Dito yung Joker, minsan nalalyamado pa eh. Oo. Pag alam nila, kunyari kay Boss Atong yung Joker, malalamado pa yung Joker. Itsura. Minsan kasi natingin talaga sila sa entry name, sa itsura ng manok, Yeah. kung sino may-ari ng Sino manok. tumari, alam nila. Nalalaman naman nila. Kasi transparent naman yung the way we conduct our derby sa arena. Ayaw naman natin ng mga lopsided na laban. Na Well, maganda rin yun kasi protection sa mga bettor ninyo. Apo. Sa mga mamumusta, protection din sa kanila yon. Apo. So, yan. So, Mark, before we wrap up, i-promote natin yung mga upcoming derbies natin Ayun sa naman. Manila Arena. Bitaan natin Yes. sila, no? And sa Wednesday, yung palaban ng ating boss, among Edwin Tose, yung 419 Dayang-Dayang, 6-cock, Magkano entry fee? 55,000 ang entry fee niya na 33,000 Wow. ang minimum. Yeah. May Sa entry ka ba Wednesday dyan, na Ma'am po yan, Michelle? Nagre-ready po kami para sa Pitmaster. Pitmasters Cup. Sir Talagang Edwin, waiting tinututukan sa namin yan. sa anytime tawagan ng Waiting pa, financial. busy pa yung mga boss namin. Ano yan? May bibiglain sariling na labang naman kasi tayo. sila ngayon eh. Bibiglayin laban tayo nila. nila Sir Edwin. A day before yan ulit. Laban ng mga boss ni Sir Edwin. Baka doon hiyang. Baka doon nga hiyang sa a day before nang bibigla. Sir Edwin, pwede ba tumawag sa iyo sa one day before? Pwede siguro, Edwin. Edwin na tayo eh. Sige, Edwin. Sige, Edwin. Ako din. O, Ton. Edwina. Edwina. May 3 naman. At yung May 3 natin, no, yung partners, palaban ng ating Doc Gerald Agday at Mandy Garcia, na ganun din, no entry fee po yan, 11,000 naman ang minimum bet niyan, at 500,000 yung ating guaranteed price dyan. O, Kahit dito- sino pwedeng yeah. sumali dyan, di ba? Oh, yeah, Sa mga pero viewers natin, kung meron kayong mga Ano naka-ready. pa rin? Subject for screening ng Yes, management. of course. Everything is always subjected for screening. Yeah, Kasi even yung mga no entry fee derbies, chine-check po namin yung mga entry owners and chine-check namin sa GAP chapter. Kunyari galing Batangas, chine-check namin sa GAP Batangas. Kung talagang member nila and kung legitimate entry. Yan. So, ito pa. Yan pa, no, May 7 naman, no, palaban ng ating tatlong hari. Three Kings. Nila Cap Cesar, PJ, and Marbs. Yan, no entry fee din yan, 11,000 na minimum bet at 500,000 ang guaranteed price niyan. Sa Manila Arena pa rin yan, syempre. Three Kings. Six-cock derby Wednesday. yan, araw ng Wednesday.
Malalapit na rin, syempre, yung inaabangan. Ayan, Pitmasters Cup. Abangan ng lahat Oo, ng ito. Pitmasters Cup. Pitmasters Cup 2. 2. Ayan. Ayan, on May 10 at 14, yung elimination natin. Susundan ng May 17, yung ating semis. At May 19 naman, yung ating grand finals. Grand finals. 110,000 yung pot money niyan. 55,000 lang yung minimum bet. Yeah, so more or less, itong Pitmasters Cup 2, approximately 12 to 15 million ang magiging premyo, ang guaranteed prize. Depende sa number of entries. Pero bigay naman lahat to. Kung ilan ang sumali, times 110,000. Yun ang, At yun ang syempre, premyo. banggaan na naman ng mga idols yan. Kaya yung mga viewers natin dyan na gustong mapanood ng live sa Manila Arena, pwede kayong pumunta dahil wala naman tayong entrance. Walang entrance fee. No entrance fee tayo sa Manila Arena. Kaya, Pag gusto niyo naman dun sa baba, sa VIP, kung saan andun si Michelle Bennett at saka sila Sir Edwin Arañez. At saka gusto nyo kaming gusto makatabi nyong dun. Kamayan Pwede. si Llamador Mark Monreal, Inabangan ko nga. 500 pesos lang. 500 pesos lang. Actually, mura na yon. Ano na naman inaabangan mo? Nangawa sa atin. Ano? Magagown daw siya. Magagown. Uy! Wala. May Paano partner na ako sana mag- yung sa Diego. Pinangakuha ka na. Gusto mo to pa rin pa. Tingnan mo naman, isipin mo ha, maggagaw na ako doon. Paano ako maghihiting doon? Nakaganon ako, magaganon-ganon ako doon, di ba? Aabangan namin yan. Ayan na. Ayan na, Before we dumami yung close, pakita lang natin sa mga viewers natin para alam nila kung sino mga who's who na nanood dun sa Manila Arena nung CPB Yan, Sir 8 Celso Cup Salazar. Big Event. Ayan, si Sir Celso Salazar ng Tiger Shark at saka Yung host. Kong Claude Bautista ng Davao Occidental. Yeah. Marami. Ito si Among Edwin Terce. Among to, si Nagbitaw. Nagbitaw din. Nagbitaw pala si Amo Nagbitaw. Congratulations, Amo. Congrats. Co-champion natin. Sana talaga maging Edwin na rin ako. Ayan. Ayan, o. Sir Speaking of Edwin, at saka si Boss Dean, no? Ayan. Kung, yan, Eddie ang ganda, Plaza. ang ganda ng shot nito, ng pagkakuha. Di ba? Sakto Tao, sa. May tas drama pangalan. May drama. Ang ganda. Ayan, Sir Jojo Oh, Cruz. si Chris and Galing-Galing. Alan Shaco. Sir Jojo Alan Cruz. Shaco. Sir Alan. Okay. Marami. Mr. Apiao. Apiao. Mr. ng Apiao. Davao. Of Yun. course, Sir PA, Patrick Antonio. Asan ka, Sagupaan. ma'am? Bakit wala ka, Michelle? O Mr. Ninyo Ninyo Yi. Yi. Dami, marami. Mga superstars natin. Yun. Grabe Ayan na, hinihintay naman natin. yung napili yung picture sa akin. Ang galing ng mga pumipili ng picture, ha? Sino ba Sinasabi pumili pa ng lang picture? May natin. galit ka ba sa akin? Pati lang. O si Mr. Giro Sevilla. Yan. O si Jeff Hapon, Jeff kasama Hapon. si Mr. Jun Topacio. Dito pa siya. Ay, nasa likod niya si ano. Classic, no? Classic Sir Jun, no? JT Emerald. Mr. Jun Soriano. Yun ang who's who. Si Edwin, Ah, tsaka si... si Edwin, tsaka si Edwin. Tsaka si Edwin. At saka At si Edwina. Edwin. Kailangan maging Edwin muna tayo ngayon kasi nandun ata ang dikit ng swerte sa Diba? Ang pangalan ganda ng Edwin. nung first episode natin. Ha? Oh, Puro Edwin. So, para sa pamilya ng Pitmaster, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. Again, mapapanood niyo po itong video podcast sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok. Ang full episodes mapapanood niyo sa Spotify and sa Pitmasters Group YouTube channel. So, maraming salamat, Sir Edwin. Ay, maraming salamat din po sa na-invite nyo kami rito. No? It's a pleasure to have us invited here sa show ninyo. So, salamat po. Thank you, Sir Salamat po, sir. Edwin. Any parting words, Ma'am Michelle? Boss Mark? Ayun, wala lang. Abangan nyo ang ating next episode. At syempre, marami pa kayong abangan na episode dito lang yan sa Larga na Balitang Pitmaster at iba Iba pa. pa. Okay, magkita-kita po tayo next week. Next week. At tuloy ang Balitang Pitmaster. Yes. Abangan natin yung 419. Dahil bibigyan namin kayo ng magandang update dyan. At syempre, mga tips. Talagang abangan ninyo. Okay, abangan nyo po next week ang episode natin, episode 2 Episode 2. ng Larga na Balitang Pitmaster at iba pa.